Ang araw ay lumubog sa ilalim ng abot-tanaw, naghagis ng mahahabang anino na sumasayaw sa mga walang laman na kalye. Nanginginig ako habang ang ihip ng hangin ay bumulong sa hangin, dala nito ang pakiramdam ng pag-iisip. Nagpasya akong mag-shortcut sa eskinita para mas mabilis na makauwi, ngunit ang nakasalubong ko doon ay magmumulto sa akin magpakailanman. Habang naglalakad ako sa madilim na eskinita, isang kakaibang sensasyon ang bumalot sa aking leeg. Ang mga yabag ko ay umalingaw-ngaw sa dingding, at hindi ko maalis ang pakiramdam na ako ay pinagmamasdan. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang binibilisan ko ang takbo ko, ang mga yabag ko ngayon ay parang drumbeat sa katahimikan. Sa unahan, nakakita ako ng kumikislap na liwanag, at nakaramdam ako ng ginhawa. Ito ay ang pamilyar na glow ng Jollibee sign. Naisip ko sa aking sarili na ang isang mabilis na pagliko sa fast food joint ay makakatulong sa pagpapagaan ng aking mga ugat. Pagkabukas ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng fried chicken at matamis na spaghetti, na saglit na na-distract sa akin mula sa pagkabalisa. Nakakagulat na walang laman ang loob, ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng refrigerator. Lumapit ako sa counter, nakaramdam ako ng kaba ng mapagtantong walang tao sa likod nito. "Kamusta?" tawag ko, medyo nanginginig ang boses ko. Walang tugon. Pumalingaw-ngaw ang ingay mula sa likuran, na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Lumingon ako sa direksyon na iyon, nanlaki ang mga mata ko nang may nakita akong kurap na paggalaw. Isang anino ang bumungad sa pintuan patungo sa kusina. "May tao ba dyan?" tanong ko ulit, nanginginig ang boses ko. Katahimikan ng bumalot sa hangin, at pagkatapos, biglang, ang mga ilaw ay kumikislap at namatay. Nabalot ako ng gulat habang kinakapa ko ang phone ko at binuksan ng flashlight. Ang mahinang sinag nito ay nagsiwalat ng isang surreal na eksena. Ang mga mesa at upuan ay inayos na ngayon sa isang magulong at payak na paraan. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga nakakatakot na mga kwadro na gawa, mga baluktot na bersyon ng mascot na Jollibee na may kasamang kalokohan. Habang tumatama ang liwanag ko sa kwarto, may nakita akong isang bagay na nagpapalamig ng dugo ko. Isang figura ang nakatayo sa pinakadulo, nakasuot ng gutay-gutay na Jollibee na mascot costume. Ang kasuotan ay may mantsa, ang mga kulay nito ay kumupas at nabaluktot sa isang bagay na bangungot. Ang ulo ng figura ay tumagilid sa isang hindi natural na anggulo, at ang mga mata nito ay kumikinang sa isang nakakaligalig na pulang-pula na liwanag. Napabalikwas ako sa takot, parang tambol ang pintig ng puso ko. Ano ka ba?" I managed to choke out, my voice barely above a whisper. Ang mga labi ng figura ay nakaunat sa isang baluktot ng ngiti, na nagpapakita ng matatalas at naninilaw na ngipin. Hindi ito tumugon, lumalapit lang ito, nanginginig at hindi natural ang mga galaw nito. Tumakbo ako na parang dito nakasalalay ang buhay ko, hindi naglakas loob na lumingon. Ang mga umalingaw-ngaw ng aking mga yapak ay naghalo sa ibang bagay, isang kalagim-lagim, baluktot na tawa na tila sumusunod sa akin. Bumauntong hininga ang aking hininga, at ang aking isipan ay tumatakbo sa mga pag-iisip sa aking nasaksihan. Hindi ako tumigil hanggang sa makarating ako sa apartment ko, padabog na isinara ang pinto sa likod ko. Sumandal ako dito, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Naging hallucination ba ang lahat? Isang bangungot na dala ng pagod? Hindi ako makasigurado. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ko na muling titingnan ang Jollibee sa parehong paraan. Ang dating pinakamamahal na fast food joint ay naging isang lugar ng kakilag-kilabot, magpakailanman na nakaukit sa aking memorya bilang isang simbolo ng hindi maisip na mga kakilag-kilabot na nakatago sa ilalim lamang ng ibabaw ng araw-araw na mundo.